Okay, welcome mga guys. So, mainit-init na balita pa ito ngayong hapon, kapapasok lang. So, ngayong araw na ito ay umattend si Maricel Soriano sa Senate hearing for drug abuse and all that. So, alam naman natin na naging viral tong issue na to with President Bongbong Marcos. So, tingnan nito. Ito, itong mga picture na to, drug issue kasama si Maricel Soriano, tinawanan lang ni PBBM. And then this one, pretty much the same thing. So, kumbaga, naakasahan si President Bongbong Marcos ng gamit ng drugs kasama si Maricel Soriano. So, panoorin natin kung anong nangyari sa hearing na ito, sa public hearing and investigation sa drug abuse or dangerous drugs. So let's play. I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Ayun Soriano. na. So isinalang na siya sa Ma'am, Senate okay hearing. lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Medyo Okay. na-test Sige. siguro to si Miss Maricel. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Sa una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay. mga ganyan. Wala po akong alam. Medyo Wala. tumanda na rin. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon, Opo. yung 46-C. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. So 2012. kapansin-pansin yung pagka-ngiwi niya, no? So, yan yung mga sinasabi ng mga tao na kesyo ngiwi daw is drug addict na nga daw, na kesyo ganun daw. Well, my standpoint is that hindi lahat ng ngiwi is drug addict. So, it could possibly be some other medical issues, no? Pero I'm not saying na hindi niya ginagawa yon. What I'm just saying is that hindi lahat ng ganun is sintomas ng drug addiction. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung Talagang year na kapansin-pansin yung pagiging ngiwi niya. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. So just to Okay. give you a brief background dun sa case na ito, no. May lumabas kasing alleged PDEA leaks document na papakita na yung kwarto na yon, yung specific kwarto na yon is doon gumagamit daw si PBBM with other people, with other friends, and napatunayan na yung kwarto na yon is actually pag-aari ni Maricel Soriano. So kaya siya na-drag into this kind of situation, no. Kaya nagkakaroon ng Senate hearing para malaman or makumpirma na yun nga ay kwartong pag-aari niya. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. So ganun na kaiksi, no? Feeling ko kasi ang habol talaga ng Senado dito is ma-confirm yung location or yung actual room. Gusto lang nila ma-confirm kung totoo ba talaga na yun ay pag-aari ni Maricel Soriano, no? Kaya napakaiksi ng inquiry sa kanya. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng Yun, deed of sale nung unit na bininta mo?
Opo. Yun ang tama kasi sa deed of sale mo makikita kung kailan yung actual date, month, kung kailan nabili yung pag-aari na yun or yung property na yun. So, that would be able to identify kung si Maricel pa ba ang may-ari nung property na yun before or after na magkaroon ng alleged PDEA leaks na document na yun. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. So just to give you a brief background nung issue na to, no, ito yun eh. Tingnan natin. Ito yung dalawang housemaid ni Maricel Soriano na nagreklamo ng physical abuse, and on top of that, sinasabi nila na nakikita daw nila si Maricel Soriano na gumagamit ng cocaine. So ito yung binabanggit ni Senator De La Rosa dito sa Senate hearing na ito, and he wants to confirm kung totoo ba yung sinasabi ng dalawang maid regarding cocaine use. Get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. Pero ang alam ko nagkaayos to sila eh. Yung dalawang katulong na ito at si Maricel is nagkaayos later on. Hindi ko lang alam kung anong year sila nagkaayos. So possibly na what do you call that? Na remedyohan o na-areglo yung kaso. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. po. So far that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and So occupancy yun of lang that talaga ang unit habol in ng the year Senado. 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon. You tried to be here. Maraming salamat. Napakagalang din talaga Maraming nito ni salamat Senator po, Boto de la Mr. Chair. Rosa. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Opo, pwede daw niyang Yes. basahin lang yung Pero gustong basahin niya. Opo. basahin. Please, pakibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na Well, verify. I doubt na hindi niya alam kung bakit siya naimbitahan eh, no? So, I'm sure alam niya kung bakit. Kasi, hindi lang naman sa balita and also on social media, alam natin na kung bakit siya nadadrag into this kind of issue, no? Informasyon. Very Hindi safe. na-verify ang informasyon ni Mr. statement. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin.
na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Oo nga naman, sinagot niyo na kanina. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina po. kapatis Oo, na mukhang tins dyan. stress na stress. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Okay, so yun nga guys, no, napakaiksi nung inquiry ni ni Senator Bato de la Rosa tungkol dun sa mga issue sa property. So napakaiksi ng inquiry niya kay Maricel Soriano, no. Although I agree with the netizens, no, medyo prominent talaga yung pagkangiwi ni Maricel Soriano, pero again guys, let's not judge her. There's a lot of reason why she's having that kind of situation or physical features kasi maaaring tumatanda na rin siya, or hindi ko rin naman iniaalis yung possibility na talagang she is abusing drugs, you know. Pero but then again, we're not on the position to make judgment. Hayaan natin na gampanan ng Senado ang kanilang mga gawain, and if ma-prove na she is really abusing drugs, well, she might have to do some steps in order to resolve that issue, you know. So again guys, thank you so much for tuning in, and I hope to see you soon on our next vlog. You have a great day.